Hi everyone! Ayan, kinikilig ako guys kasi meron tayong very sweet viewer na nagpadala ng succulent sa akin. Ayan, ang lalaki nila guys. And magsi 6 PM na pero ang dilim kasi. Ayan. So, pakita ko na lang bukas. Ayan. Happy Monday! And Monday na naman in December 4. So, eto na nga yung mga binigay ni sis. Viewer natin siya and meron din siyang YouTube account pero hindi na siya nagpabanggit. Ayan, yung iba dito is spotted niya na. Ayan, koala to guys. Yan, meron na akong koala so baka isama ko yan sa pot ng koala ko para lalo silang bushy. Ito, potted from Benguet. So, binili niya yan from Benguet. And she potted. Ito, pot niya na to. Propagation niya yata ito. Ayan, tuwang-tuwa ako guys. I really appreciate, ma'am, kung nanonood ka. Ayan, ang ganda nito oh. Ayan, magkamukha sila. Lalaki ng leaves. Ayan, pero magkaibang IDs yan sila. And ito. Ito yata si Exotic. Kung hindi ako nagkakamali. Alam ko ito si Nevada. Ito. Spica yata ito. So, wala pa ako nito guys. Ang meron lang ako dito is yung koala. Yan. So, thank you so much si sobrang kilig kasi ang huli kong bili ng succulents is July pa. Yan. So, hindi na kasi ako bumibili ng succulents. Kaya, ayan. Nakaka-excite. Ayan. So, hindi natin magagamit yung soil from Benguet kasi sobrang tigas. Sobrang tigas ng lupa nila. And hindi sila hiyang dito sa lugar natin. So, ang una kong ginagawa pag nakaka-receive ng ganito guys is uproot or cut. So, kinakat ko talaga yan. So, ikakat natin siya. And make sure lang na ang gagamitin nating pangkat, scissors is sterilized. Or alcohol nyo muna and dry bago natin ikat. So, ito malinis naman. So, since mahaba ito guys, ayan, cut ko lang mismo dyan. Ayan, as in cut diretso. Ayan. And then, air dry. Air dry ko yan ng mga 5 to 7 days. Ito, tatapon na natin. Kasi hindi ako nagre-reuse ng soil from Benguet. Kasi ang tigas. Yan, ito ang haba na din. So, ikakat ko lang din yan. So, hindi na ako guys nagbababad. Yung iba kasi binababad nila sa Ditain, Sevin, ganun. Ako hindi. Ayan, air dry lang talaga. And, ilalayo ko siya sa existing succulents ko. Yan, para while air drying, dun mo makikita kung may pest o wala. So, at least nakahiwalay siya from your plants. Ito, ayan, So, i-uproot ko muna to. Ayan, kasi madikit na sa lupa yung kanyang leaves. Ayan, ang tigas pa naman ng Benguet soil. Ayan, ilusen ko lang and then i-ano natin siya, i-uproot natin siya. Yan, inaalisan ko to guys ng lupa as in lahat ng lupa. Tapos kung pwede ko na ikat, kinakat ko talaga as in kinakalbo ko yung roots kasi kung may pest man dyan na nakatira sa roots, at least wala na kasi naikat na natin. Ayan na. Tigas talaga guys ng Benguet soil. Yung iba hinuhugasan nila. Pero ako ayoko basain kasi yung mga nakukuha kong succulents. Ayoko silang basain. At lang talaga, air dry lang talaga. So ngayong bare months naman is maganda mamili at
mag-uproot, mag-cut ng mga succulents kasi mabilis naman umugat. Kasi malamig na ngayon. Yan, ang tigas na. So, mamaya ikakat ko rin to. Ito na lang yung, maalis kong lupa. Yan, pwede na yan. Pero, ikakat ko to mamaya. Kasi siya, twin head. Ikat ko rin yung stem niyan mamaya. Yan, ito ang mahirap tanggalin kasi dikit na dikit siya. So, kailangan i-uproot. Yan, sobrang tigas. Ang dry na rin ng lupa. Mas maganda mag-uproot ng dry na lupa. Yan, inuubo-ubo pa rin ako guys Tapos, habang nagtatanggal tayo ng lupa, tinatanggal ko rin ang mga dry leaves. Yan, hirap na ito. Teka nga. Ito muna. Ayan, si Spica pa to. May mga pangalan naman na binigay si Sis. Ayan. Bait-bait ni Sis. Napaka-sweet. Thank you so much ulit sis. Grabe. Grabe yung kilig ko na makareceive ulit ng mga succulents. Ayan. So, behead ko na to guys. Ayan. Hindi man siya masyadong dikit. Tapos, tinatanggalan ko yun ng dry leaves or extrang leaves pag sobrang maiksi yung stem na natira. Para dyan tutubo yung mga ugat. Ayan, mga new roots. Siguro in 1 week may mga ugat na to guys. Mabilis ngayon Tapos tsaka ko na lang sila ipapat. Ito yan, tatanggalin natin yan. Ayan. Ito may aerial roots na siya. Ayan. Cut ko ng diretso yung iba. Ayan may aerial roots. 3 heads pala ito. Ito, i-cut ko na nga to. Dito. Ayan. Mas okay kasi guys na wala talagang roots. Ayan, 3 heads siya. Mabilis na yan umugat. Ayan, excited na ako. Yan, Nevada yata to Ang laki nito, ang laki ng rosette. Tingnan natin kung makakat natin. Yan, pwede nating ikat. Yan, kakat ko na lang to diretso. Kasi ang tigas ng lupa, hirap tanggalin. Ayan na. Behead. Yan. Tapos yan, tatanggalin natin ang mga iba niyang dahon kasi ayan halos wala ng stem. So, tatanggalin natin yung dyan sa pinagtanggalan ng mga dahon. Yan, dyan tutubo yung mga new roots. Yan. Yan laki ng rosette niya. Ito pa. So, pag may mga mushy din, yung mga mushy leaves naman, pag ship na bare roots, yun, doon naman may mga mushy yan. Ayan ang iksi, babawasan ko pa yan. Yan. Ayan. So, dyan, tutubuan na yan ng mga new roots dyan. Doon naman sa tinanggal na mga dahon, yan, pwede na rin yan ipropa. Ayan, leaf propagate. Ito na lang, tanggalin natin. Maano to, mafarina siya. As in, madami siyang farina. Si exotic yata to Mahal yata to, sis. Yan, ganda nito. Yan, tas ikakat ko na lang to. Ang dami niyang lupa. Naubo pa rin ako guys Uso yata ngayon ang ubo sipon.
Yan, mga dry leaves dapat tanggalin natin kasi mamamahay din kasi dyan yung mga pest. Yan, so ikat ko na lang tong mga ibang roots. Mga old roots. Ano na rin yan, patay na rin kasi yan. Mamamatay din yan pag in-air dry. Ipitin na lang natin. Ayan, pwede na to. Tapos i-brush-brush ko na lang mga iba pang lupa-lupa dyan. Yan, ang ganda nun. And itong mga lupa na to is hindi na natin yan gagamitin. Ayan. So, air dry na lang natin siya. Ayan, again, thank you so much. I really appreciate this, sis, and thank you very much. And ito lang guys ang ating Monday update. So, update ko kayo pag may roots na sila and pwede na nating ipat. So, thank you so much sa aking mga new subscribers, and sa mga hindi pa, please don't forget to subscribe. Ayan, ingat kayo palagi and see you again next time.